Sa pambungad na eksena, isang martial arts expert na nagngangalang Mo ang pumasok sa himpilan ng pulisya. Ang kanyang mukha ay puno ng mga sugat at hiwa na ikinagulat ng mga opisyal. Nang tanungin kung ano ang nangyari, ang sagot niya ay may napatay siya. Mabilis na itinawag ito ng mga opisyal sa nakakataas at inaresto siya. Lumalabas na si Mo ay nakikipaglaban sa ring at hindi sinasadyang napatay niya ang lalaki. Alam ni Mo na mali ang nagawa niya kahit hindi sinasadya kaya sumuko siya. Makalipas ang 3 taon, isang police detective na nagngangalang Luke ang tinawag upang imbestigahan ang isang pinangyarihan ng krimen. Ipinaalam sa kanya na ang namatay ay isang boksingero. Sa unang sulyap ay napansin ng forensic na doktor ang mga putol na tadyang at paa, at mga namuong dugo sa paligid ng mga mata. Ipinapalagay ni Detective Luke na ang biktima ay pinahirapan ng ilang araw upang maging ganoon kalubha ang pinsala, ngunit sa likas na katangian ng mga pinsala ay sinabi ng doktor na ang biktima ay malamang na nakipag-away sa isang tao na dalubhasa. Napansin din nila ang kakaibang punyal na nasa pinangyarihan ng krimen. Sa ibang lugar sa bilangguan, si Mo ay namumuhay ng payapa sa nakalipas na 3 taon ngunit madalas lang siyang inuutusan ng isang grupo ng mga preso. Sa kanyang husay ay makakaya niya silang turuan ng leksyon ngunit mas pinili niyang umiwas sa anumang uri ng pagtatalo. Ang balita ng pagpatay ay umabot sa telebisyon at nakuha ang atensyon ni Mo. Siya ay nanunood at nabigla na parang may alam siya tungkol sa pangyayari. Pagkatapos ay agad siyang tumakbo sa gwardya at hiniling na tawagin ng detective na si Luke. Ngunit mapanuya na nagtanong ang gwardya kung ano pa ang gusto niyang makuha. Sinusubukan na ipaliwanag ni Mo na may alam siya tungkol sa kamakailang kaso ng pagpatay ngunit hindi siya nito pinansin. Kasunod nito ay nakipag-away siya sa isang grupo ng mga bilanggo. Nagawa ng pinuno ng grupo na paluin siya ng bakal sa ulo ngunit naiwasan niya ang pangalawang pag-atake at binali ang magkabilang braso nito. Ngayon ay napapaligiran na sila ng mga pulis na dinala sila sa kanilang kustodiya. Alam ng warden ng bilangguan na hindi talaga marahas si Mo, kaya naman tinawag niya ang detective na si Luke at nag-ayos ng pagpupulong sa pagitan nila. Sa wakas ay nagkita sila ni Mo at sinabi niyang ang namatay ay ang dati niyang kaibigan na minsan niyang nilabanan at natalo. Sa likas na katangian ng pagpatay, sigurado si Mo na ang pumatay ay malapit na muling pumatay ng iba pa. Hindi ito naghahanap ng paghihiganti o pera, gusto lang nitong makipaglaban sa pinakamahusay na kung fu fighter ng patas. Nang tanungin kung paano siya naging sigurado, nabigo si Mo na magbigay ng tiyak na sagot ngunit sinabi niya na kung papalayain nila siya ay matutulungan niya silang mahanap ang pumatay. Ipinapalagay ng mga detective na gumagawa lang siya ng mga rason upang makalabas sa bilangguan, ngunit nang malapit na silang umalis ay binigkas ni Mo ang 7 pangalan at ipinahayag na isa sa kanila ang susunod na biktima. Ang mga pangalan ay ang mga mandirigma na kanyang nakalaban at natalo sa mga nakaraang taon. Si Detective Luke ay hindi naniniwala sa kanya ngunit hiniling pa rin niya sa kanyang kasama na mangolekta ng impormasyon sa lahat ng 7 tao na nabanggit. Pagkatapos ay makikita natin ang killer na humahasa ng punyal at isinusulat sa dingding ang pangalang King Yiyu. Ito ay isa sa mga taong binanggit ni Mo kanina. Nagtatrabaho siya sa isang museo ng sining at kasalukuyang gumagawa ng iskultura ng isang higanteng kalansay. Nang nag-iisa na lang siya sa showroom, biglang sumulpot ang killer sa ibabaw ng bungo at ipinakita ang kanyang mukha sa unang pagkakataon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Fang So at hinamon si King sa isang labanan. Naglalaban sila sa tuktok nang mapansin ni King na magkaiba ang haba ng mga binti ni Fang So, nakasuot siya ng sapatos na magkaiba ang taas para balansehin ang sarili. Naglaban sila gamit lamang ang kanilang mga binti, ngunit nagpapakita pa rin ng kadalubhasaan. Sa kalaunan ay naipit ni Fang So ang binti ng kanyang kalaban at binali ito. Makalipas ang ilang segundo ay umalis siya na iniwan ang bangkay ni King. Pagbalik sa istasyon ng pulisya ay pinag-aaralan ng detective ang mga profile ng 7 tao na binanggit ni Mo ngunit walang nakitang pagkakatulad sa mga ito. Lahat sila ay namumuhay ng payak sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Gayunpaman ay tila interesado siya sa nakaraan ni Mo, dahil nabatid niya na bumuo ito ng isang sikat na martial arts club at naging guro bago siya nakulong. Ang club ay may libu-libong tagasunod sa kasalukuyan, at kinuha din siya ng Hong Kong Police bilang martial arts instructor. Habang nag-uusap ang mga detective ay nabalitaan nila ang tungkol sa pagkamatay ni King, at laking gulat ni Detective Luke dahil totoo pala ang hula ni Mo. Kinabukasan ay pinalabas si Mo sa kulungan pansamantala sa ilalim ng kustodiya ng pulisya. Sa pamamagitan ng pag-inspeksyon sa pagkakasunod-sunod ng mga pagpatay, napagtanto ni Mo na pinupuntirya ng killer ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng pagsunod sa isang martial arts.
Noong una ay pinatay niya ang boksingero na gumagamit ng kanyang mga kamay, pagkatapos ay si King na ginagamit ang kanyang mga binti sa pakikipaglaban. Kaya malamang na ang susunod niyang target ay isang tao na nakikipagbuno. May kilala si Mo na wrestler sa natitirang 6 na tao ngunit napuntahan na ni Fang So ang lalaki bago dumating ang mga pulis. Pagdating ng mga pulis sa lugar ay nakita nila ang katawan ng wrestler na itinapon mula sa bintana, mayroon din siyang punyal na nakasaksak sa kanyang braso. Sa oras na yun ay biglang tumingin si Mo sa bubong ng isa pang gusali at nakita si Fang So, ang kanyang masamang ngiti ang nagparamdam sa kanya na siya ang killer. Agad namang sinundan ni Mo ang lalaki at ganoon din ang ginawa ng mga pulis. Ilang sandali pa ay tumalon si Fang So sa tuktok ng isang kalapit na gusali at doon ay biglang nawala na iniiwan si Mo at ang mga pulis ng kahihiyan dahil hindi nila siya nahuli. Dahil nakakuha ng pagkakataon, nakatakas din si Mo mula sa kustudiya ng pulisya. Kinabukasan ay pumunta siya sa kanyang bayan sa Foshan kung saan nakita niya ang kanyang asawang si Xing Ying, at masaya sila na nagkita muli pagkatapos ng 3 taon. Iniuwi niya siya at pinasuot sa kanya ang isang sagradong lubid. Poprotektahan siya nito upang hindi muli makagawa ng pagkakamali. Kinagabihan ay nakita ni Mo ang punyal ng killer sa isa sa mga kahon kasama ng kanyang mga gamit. Ibinunyag ni Sin na ilang buwan na ang nakararaan, isang lalaking pipilay-pilay ang dumating sa kanilang martial arts school at hiniling sa kanya na itago ang punyal. Dahil iniisip na maaaring alam ng mananalaysay ng bayan kung ano ang ibig sabihin ng simbolo sa punyal, nagpa siya ang dalawa na puntahan ito kinabukasan. Pagkatapos ay isang flashback ang nagpapakita sa atin kay Fang So kasama ang kanyang yumaong asawa na may cancer, ito lang ang nag-iisang tao sa mundo na nagmahal at tumanggap sa kanya bilang siya. Nang malapit na itong mamatay, siya ay nagsanay ng martial arts araw at gabi upang maiwasan na isipin ang tungkol sa hindi maiiwasan na kamatayan ng kanyang asawa. Sa kasalukuyan, pumunta sina Mo at Sin sa mananalaysay upang malaman ang higit pa tungkol sa punyal. Dito ay inihayag na ang simbolo nito ay tinatawag na Eve Swallow. Sa panahon ng pamumuno ng dinastiyang Qing, ibinibigay ito sa tao na natalo sa isang laban sa martial arts. Pinag-uusapan ng mag-asawa ang tungkol kay Fang So nang marinig sila ng isang lalaki sa malapit at sinabing kilala niya siya. Sinabi niya na ilang taon na ang nakalilipas, tumira si Fang So kasama ang kanyang asawang may kanser sa isang kalapit na bayan. Si Fang So ay ipinanganak na may kapansanan, mas maikli ang isang paa niya kaysa sa isa. Gayunpaman, nagawa niyang makabisado ang mga diskarte sa martial arts na may sipag at dedikasyon. Kasunod nito ay tinawagan ni Mo ang detective na si Luke na nagsasabi na mayroon siyang nakuhang impormasyon. Agad na dumiretso ang mga pulis sa bayan upang puntahan siya at pumunta sa bayan ng killer. Dumating sila sa bahay ni Fang So ngunit nakita nilang wala na siya doon. Sinabi ng may-ari ng bahay na hindi niya nakita si Fang So na gumawa ng kahit ano maliban sa pag-eensayo. Nilalagyan din niya ng asin ang kanyang mukha hanggang sa magdugo para kumapal ang balat niya at mas tumagal sa pambubugbog. Pagkatapos ay nakita ng mga pulis ang nakasulat sa dingding na nagsasabing nawala sa kanyang buhay ang lahat, at ngayon ang tanging motibo niya ay makipaglaban sa pinakamahusay na martial artist at maging pinakamagaling. Iyon ang dahilan kung bakit pinapatay niya ang ilan sa mga pinakamahusay na mandirigma at planong pumatay ng higit pa. Samantala, pumunta si Fang So sa kanyang susunod na target, isang dating manlalaban at aktor na ngayon. Sa pagkakataong ito ay hinamon niya ito sa isang tunggalian gamit ang mga espada. Matapos ang isang mahaba at mabangis na laban, hiniwa ni Fang So ang lalamunan ng lalaki at pinatay siya. Pagkatapos ng isa pang pagpatay, pinilit si Luke ng mas matataas na opisyal na maresolba ang kaso ng mas maaga. Pinilit niya din si Mo na magmadali, pero parang may itinatago siya sa kanila. Noong nasa kulungan pa si Mo, nakatanggap siya ng sulat mula kay Fang So na nagbabanggit tungkol sa isang hamon. Noon ay hindi alam ni Mo kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ngayon ay napagtanto niya na siya ang huling tao na gustong kalabanin ni Fang So. Nagsimula ring maghinala si Detective Luke kay Mo at hiningi sa kulungan ang CCTV footage ng bawat pakikipagkita niya sa isang tagalabas. Kinagabihan ay mag-isang nakaupo si Mo sa kanyang silid nang maalala niya ang araw bago naganap ang unang pagpatay. Pinadalhan siya ni Fang So ng sulat na humihiling sa kanya na manood ng balita. Kinabukasan ay nalaman ng pulisya ang kasalukuyang tinitirhan ni Fang So kaya nagpadala sila ng SWAT team sa bahay nito. Hinanap nila ito sa paligid ngunit walang nakitang tao sa loob. Akmang aalis na sila nang makita nila na nandoon pa rin ang abo ng kanyang asawa, kaya ibig sabihin ay babalik pa ang lalaki para kunin ito.
Si Detective Luke ay nag-utos na magpadala pa ng mga pulis at pinanatili silang nakatago hanggang sa bumalik si Fangso. Kinaumagahan ay nakita siyang papalapit sa bahay sakay ng bangka. Ang isang flashback ay nagpapakita na ang kanyang asawa ay nahihirapan ng husto bago mamatay. Hindi na siya kinakaya na makita ni Fangso sa ganoong kalagayan, kaya't pinatay niya siya dahil sa awa. Sa kasalukuyan ay nakikita siya ng mga pulis at maingat na hinihintay na makalapit para sabay-sabay silang aatake. Gayunpaman, napansin ni Fangso ang mga asong nagbabantay sa paligid kaya bigla siyang lumiko, at bago pa malaman ng sinuman kung saan siya nagpunta ay nawala na siya. Sa ibang lugar ay nalaman ng isang opisyal na nag-iimbestiga sa CCTV footage mula sa bilangguan na dumating si Fangso upang makipagkita kay Mo habang siya ay nasa kulungan. Tinutukan siya ng baril ni Detective Luke sa paniniwalang ang mga pagpatay ay plano nila ni Fangso upang ilabas siya sa bilangguan. Samantala, umalis si Sin upang hanapin si Fangso ng mag-isa. Mabilis na inagaw ni Mo ang baril mula kay Luke at tumakas upang tugisin si Fangso at hanapin ang kanyang asawa. Sa parehong oras, sina Sin at Fangso ay nagkita sa loob ng kanyang bahay. Ibinigay niya sa kanya ang abo ng kanyang asawa, habang hinihiling sa kanya na hayaan na ang kanyang asawa. Gayunpaman, naniniwala si Fangso na kung papatayin niya siya ay mas magiging malakas si Mo. Naglaban sila at binigyan siya ni Sin ng matinding kompetisyon dahil siya ay isa ring sinanay na manlalaban, pero kalaunan ay sinaksak siya ni Fangso sa braso at tumakbo palayo. Dumating si Mo at nakita ang kanyang asawa sa sahig kaya tumawag ng tulong, napansin niya si Fangso sa labas mismo ng bahay dahilan para lumabas siya at hulihin ito. Lumapag sila sa isang bangka at natapon ang lalagyan ng abo. Habang nagpupumiglas, nahulog sila sa ilog. Ngunit nagawa ni Fangso na makasakay sa isa pang bangka at magmaneho palayo. Sa kalaunan ay bumagsak siya sa isang bangka kasama ang detective na si Luke at ang mga opisyal ng pulisya ngunit nawala kaagad pagkatapos. Tumakas din si Mo matapos matiyak na ligtas ang kanyang asawa. Tinawag niya ang detective na si Luke at sinabi sa kanya na noong una niyang nakuha ang liham ni Fangso, akala niya ay tagahanga lamang ito. Nang makita ang kanyang interes sa martial arts, itinuro sa kanya ni Mo ang lahat ng gusto niyang malaman habang siya ay nasa kulungan pa. Hindi niya alam na gagamitin ni Fangso ang kaalaman para pumatay ng mga tao. Alam din ni Mo na hinahabol ni Fangso si Xin Ying, at kung sinabi niya sa pulisya ang lahat sa simula pa lang, hindi na nila kakailanganin ang tulong niya. Kaya naman, itinago niya ang sikreto upang makalabas siya ng kulungan at siya mismo ang magligtas sa kanyang asawa. Alam ni Mo kung sino ang susunod na target ni Fangso. Gamit ang impormasyon, nahanap niya si Fangso sa gitna ng isang highway patungo sa bahay ng kanyang target. Bagamat may pagkakataon si Mo na masagasaan siya, hindi niya ito ginawa dahil gusto niya itong makalaban. Natutuwa si Fangso na sa wakas ay matutupad na ang kanyang hiling. Magkapit kamay ang dalawa para magbigay galang sa isa't isa bilang magkalaban na sinimulan ang labanan sa gitna ng kalsada. Halos magkatugma sa lakas at kakayahan, hindi nila magawang gumawa ng anumang pinsala sa isa't isa sa unang ilang minuto. Ngunit pagkatapos, nang mapagod si Fangso, hinampas siya ni Mo sa kalye kung saan muntik na siyang mabundol ng sasakyan. Kasunod nito, humawak sila ng mga patpat na kawayan at naglaban gamit ang mga ito. Sa bandang huli, nabali rin ang mga kawayan, at muling nagsuntukan. Biglang napunta si Mo sa ilalim ng truck na humila sa kanya na naging dahilan upang matalo siya ni Fangso. Sinamantala ang pagkakataon, hinayla siya ni Fangso sa kabilang bahagi ng kalsada. Papatayin na niya si Mo ngunit dumating ang detective na si Luke sa tamang oras at pinagbabaril siya. Sa huli, dinala si Mo sa ospital. 3 buwan pagkatapos ng insidente, muli siyang nakakulong. Dumating si Detective Luke para bisitahin at ipaalam sa kanya na siya ay makakalaya na sa ilang sandali. Sa huling eksena, makikita natin sina Mo at Xin Ying na kumukuha ng litrato kasama ang mga estudyante mula sa kanilang paaralan ng martial arts. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!